damit ay si Dulong. Ang babaeng nakasuot ng orange na damit ay si Jian Feng. At ang lalaki na nakasuot ng bughaw na damit na namumula ay si Kang Long. Bumati si Hualing sa mga kakilala. Matagal na rin simula noong Long Feng Association. Okay lang ba kayong lahat? Tuwang-tuwa pa rin si Kang Long. Ang swerte naman na nagkita tayo. Poison Hua, matagal na tayong hindi nagkita. Habang pinapanood silang nagtatawanan, nag-isip si Tang San. Ang mga taong may magagaling na kasanayan sa mundo ng martial arts. Ang pinagkakalooban ng mga titulo tulad ng Long O Feng. Silang lahat ay magagaling. Humarap si Jian Feng kay Hualing. Buti na lang at may itatanong ako. Hindi ko akalaing makikita kita. Narinig ko ang ilang kakaibang sinasabi tungkol kay Poison Hua. Parang nagulat si Hualing at nagtanong ulit. Ako. Galit ang kanyang boses. Sabi nila may gusto si Poison Hua. Totoo bang gawa-gawa lang yan? Biglang natigilan si Tang San. Mumiti si Hualing at nagtanong. Ang gusto ko. Tuwang-tuwang sinabi ni Kang Long. Nagtipon ang mga martial artists at walang tigil nilang pinag-usapan. Ang tungkol sa kwento na iyon. Balak naming hamunin ang mga tao. Nadumungi sa karangalan ni Miss Hualing. Para protektahan ang iyong karangalan. Wala akong ibang intensyon. Kaibigan pa rin kita. Kaya gusto ko lang protektahan ang karangalan mo. Nang marinig niya ang mahabang paliwanag, naintindihan ni Tang San. May gusto sa kanya ang isang to. Bahagyang yumuko si Hualing. Mali ang balita. Sumimangot siya. Kita mo na. Hahanapin ko ang martial artist na iyon at pagtuturuan ko siya. Pinutol siya ni Hualing. Itatama ko ang balita. Biglang hinila ni Hualing ang braso ni Tang San. Nagulat si Tang San. Pinatayo niya si Tang San sa harap niya. Hindi ako may gusto kundi may fiend. Ito ang fiend ko, si Tang San. Natigilan ang tatlo dahil sa balita. Si Jian Feng ang unang nagsalita. Fiend. Ang bata pa niya. Tumawa si Hualing. Dapat na ipakilala ko kayo ng maayos. Formal. Seryosong nagbo si Wei Xiaobao. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako si Wei Xiaobao. Bahagya siyang yumuko. Sana'y matulungan ninyo ako sa hinaharap. Nang makita niya ang mga mata ni Kang Long na nagliliwanag sa galit. Hindi maintindihan ni Tang San kung bakit nakaramdam siya ng lamig. Tumawag siya. Young Hero Wei. Nang makita niya ang ganong reaksyon, medyo nanginginig ang kanyang boses. Opo, Kang Long. Halos nakaluhod si Kang Long. Nakayuko ang kanyang mukha sa lupa. Seryoso niyang sinabi. Kang Long mula sa Tang family, Dang Chenghao. Nagliliwanag ang kanyang mga mata, umuusok sa galit ang kanyang ilong. Puno ng hamon ang kanyang boses. Gusto kong makipaglaban sa'yo. Si Fan Hao ay bumulong, ako'y nakikiusap na makipaglaban. Ang mga salitang ito ay nakapagpatulala kina Tiulong at Hodens. Si Long ay naguguluhang yumuko at napahawak sa kanyang noo. Samantala, si Kim Igangu ay bumuntong hininga, halatang nainip. Eto na naman siya. Muling nagtanong si Tiulong, tiyak ka ba na gusto mong makipaglaban? Tumingala si Fan Hao at halata ang bahagyang inis sa kanyang boses. Ito ay pagtutuos ng mga lalaki ng harapan at marangal. Hindi pa man siya tapos magsalita, isang kamay ang humawak sa kanyang kwelyo at hinila siya pabalik. Si Hodengsen, halatang galit, ay nagsabi, makipaglaban? Ano ba yung pinagsasabi mo? Si Kim Igangs pala ang humila kay Fan Hao at sumang-ayon siya. Tama na yan. Sa isip ni Tiulong, sumagi ang imahe ng grupo ni Gian Ehon. Bakit pagkakita pa lang ay gusto ng makipaglaban? Bakit puro kakaibang tao ang nakakasalubong ko kamakailan? Habang nagkakainitan ang dalawang panig, mayroong isang taong dumating at nagsalita, ano ba tong ingay na to? Ang nagsalita ay si Gia Zidihu. Bumabati ang lahat, guro tagapayo. Kunis ay ene. Si Tiulong ay nagbaw at nagsabi, ako si Enlif Tiulong mula sa Igya ng Tixuin. Ikinagagalak kong makita ang guro tagapayo. Masayang bumati rin si Fan Hao, bumabati rin po ako sa guro tagapayo.
Ngunit ang isinagot sa kanya ay isang malakas na hampas sa mukha gamit ang pamaypay na hawak ni Gyathihu. Nakapamaywang si Gyathihu at nakaturo ang pamaypay kay Thanhao at pinagsabihan, "Den Tidethu, ano ba ang ginagawa mo sa ating bisita?" Napanganga si Tidethu at nautal na tinawag ang guro tagapayo. Hindi siya pinansin ni Gyathihu at binuksan ang kanyang pamaypay, sabay ngiting matamis sa grupo ni Tiulong. "Tiulong, matagal na kitang hinihintay. Naghihintay na ang Minsie sa Thin Atike. Halina't sumama kayo." Tumango si Tiulong, "Sige po." Napahiya si Tidethu at tumahimik. Nakasimangot siyang tiningnan ang tatlong papalayo. Halata ang galit sa kanyang mga mata. Sa pagitan ng kanyang ngipin, binanggit niya ang pangalan ni Tiulong. "An-ihay Tiulong." Narinig ito ni Kim Yan at sinabing, "Tara na." Paglipat ng eksena sa Thin Atike. Huminto si Hodnit at nagsabi kay Tiulong, "Maghihintay na lang ako sa tanggapan." Tipian N. Tumango si Tiulong, "Sige po, naiintindihan ko." Hodnsen, "Maam." Isang batang lalaki ang nautal, "Paumanhin po." "Paumanhin po." "Ito po ang daan." Hindi. Kailangan po munang bumati sa Minsie." Napansin ni Tiulong na bago lang ang batang lalaki. Mukhang baguhan pa nga. Para bang nabasa ni Gyathihu ang kanyang isip, nagsalita siya, "Dahil sa iyo kaya siya nahuli." Siya ang ipinalit sa dating lingkod na nahuling espiya. Malamang ay baguhan pa kaya medyo clumsy. Bumiti si Tiulong, "Ganoon ba?" Sabay na sumigaw ang dalawang bata, "Minsie, dumating na po ang guro tagapayo at si Tiuhip Nyisay mula sa Enhya." Sumagot ang nasa loob, "Papasukin sila." Mabilis na pumasok ang dalawa sa silid. Pagpasok nila, nakita nila ang isang malamig at matayog na likod. Si Ngye Tiulong at Gyathihu ay nagbaw, "Ako si Ngye Tiulong mula sa Dinigya ng Tixuin. Ikinagagalak kong makita ang Minsie ng mundo ng martial arts." Lumingon ang figura, Ikaw pala. Halika, pumasok ka." Mahaba ang bayahe, tiyak na napagod si Tiuhip. Ngunit nang titigan ng mabuti ang binata, nagulat ang Minsie. Itinuro niya si Tiulong at nagtanong, "Ang mga gamo-gamo sa iyong pulso at baywang. Hindi ba nangangagat ang mga yan?" Tapat na sumagot si Tiulong, "Minsie." Sa kanyang isipan, naisip ni Tiulong, hindi nga nagkamali ang tawag na pinakamagaling sa mundo ng martial arts. Sa isang sulyap, nakita niya na mayroon akong mga kulisap sa aking katawan. Nagsalita ang Minsie, "Maupo muna kayo. Simulan natin sa pinakamahalagang bagay. Dala mo ba ang laso ng EVFAS?" Tumango si Tiulong, "Opo." Nagsalita siya ng may pagmamalaki, "Inihanda namin ito bago pa man kami umalis. Mayroon kaming 3 sisidlan." Nagulat si Gyathihu sa dami. 3 sisidlan? May dahilan para magulat siya. "Nakita ko ang proseso ng paggawa ng laso na iyan noong nasa Tixuin pa ako. Alam ko kung gaano kahirap ang paglinis at kung gaano kaliit ang makukuha. Pakiabot ang aking pasasalamat sa kanila sa pagpapadala ng ganito karami." Lumingon ang Minsie kay Tiulong, "Nabalitaan ko na naging manugang ka ng Eigya ng Tixuin." Hindi ito itinago ni Tiulong at sumagot, "Opo, Minsie." Nagtanong siya, "Kumusta naman ang iyong mga magulang?" Sumagot si Tiulong, "Ulila na po ako." Sinabi ni Gyathihu ang nalalaman niya, "Nabalitaan ko na nawala ng alaala si Tiuhip dahil sa isang aksidente. Bago siya inampo ng Eigya, mag-isa siyang nanirahan sa Hinam, naghahanap buhay sa pamamagitan ng paghuli at pagbenta ng ahas." Bumuntong hininga ang Minsie, "Talaga ba? Tiyak na nagdusa ka ng kalungkutan at paghihirap." Napakamot ng ulo si Tiulong, "Hindi naman po ganoon kalungkot." Biglang naging seryoso ang boses ng Minsie. "Gayunpaman, ang dahilan kung bakit kita pinatawag ngayon ay upang gantimpalaan ka sa iyong naging mahalagang papel sa usapin ng Huitgyo." Nagulat si Tiulong, "Gantimpalaan? Nasabi ko na po kayo guro tagapayo kung ano ang kailangan ko." Sinabi ni Gyathihu, "Ang iyong natuklasan ay maaaring pigilan ang mga dugyot na linta ng Huitgyo na makatapak sa Trunghuin. Ang iyong naging tulong ay napakalaki, mahirap itong tumbasan." Mabilis na kumaway si Tiulong, "Hindi po. Iyon po ay natagpuan ko lang habang nagligtas ng aking pamilya sa kanila. Ang ipinangakong regalo po ay sapat na."
Nagulat si Gyaditihu. Kahit ang Min CA ay sumimangot. Naging matalim ang kanyang mga mata. Ibinaba niya ang kanyang kamay sa mesa. Natagpuan habang nagligtas ng pamilya? Tumayo ang Min CA, ganun pala. Palagi kong tinatanong ang aking sarili kung bakit parang malapit ako sa iyo. Kaya naman pala mayroon tayong pagkakapareho. Nagulat si Tiulong. Pagkakapareho. Ngumiti siya. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mukha. Biglang bumigat ang atmosfera. Naalala ng Min CA ang masakit na nakaraan. Nawala sa akin ang aking pamilya at minamahal sa kamay ng Huitgyo. Pabigat ng pabigat ang kanyang boses. Naghirap din ako sa kawalan ng pag-asa, umaasang mailigtas ang natitirang kapamilya. Mula sa kawalan ng pag-asa na iyon, natanto ko ang pag-unlad sa martial arts. Tumingin ang Min CA kay Tiulong, nabalitaan ko na upang iligtas ang pamilya sumugod ka sa pinuno ng Huitgyo habang nalalason. Tumango si Tiulong, opo. Tumingin siya sa asul na langit sa labas. Hindi ka nga naiiba sa akin 35 taon na ang nakalipas. Lumapit ang Min CA kay Tiulong. Kahit walang magawa, binigay mo ang lahat at buong puso kang sumugod. Tumingin siya sa mata ni Tiulong at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Ngumiti ang Min CA at nagpahayag, ang Dokmun, Unique Secret, Martial Arts ng aking sekta, ang Fit Kusian, Chill Jugong, Iron Coffin Art, ay ipagkakaloob ko sa iyo bilang gantimpala. Ang gantimpalang ito ay napakalaki kaya napanganga si Tiulong. Inaasahan ni Gyadhi na makakatanggap siya ng malaking gantimpala, ngunit hindi niya inaasahan na ito pala kaya nagulat din siya. Naisip na ng Min CA ang lahat. Hindi ko ito itinuro kahit kanino, kaya't kapag ako'y namatay, mamamatay rin ito. Wala akong balak maging iyong guro, kaya huwag mag-alala ang Endya. Mabilis na tumayo si Gyatitihu, Min CA. Napanganga si Tiulong at hindi nakapagsalita. Mabilis siyang tumayo at nagbow. Maraming salamat, Min CA, sisiguraduhin ko na hindi mapapahiya ang iyong pangalan. Sa narinig, lumaki ang kanyang ngiti. Magaling! Umaasa ako sa iyo. Lumipas ang oras hanggang sa gabing-gabi. Sa puntong ito, si Tiulong ay may yakap na isang tumpok ng makakapal na libro sa kanyang dibdib. Ang bigat, bulong niya. Naglalakad siya habang iniisip, ipinagkaloob sa akin ng Min CA ang kanyang martial arts. Mahirap paniwalaan. Naalala ni Tiulong ang sinabi ni Gyatitihu, huwag mo munang sabihin ito sa iba, maliban sa mga nakatatanda sa iyong pamilya. Kung kumalat ito, maaaring maging target ka ng mga miyembro ng Huitgyo. Kaya sinabi niya sa mga gamugamo sa kanyang damit, balik na tayo sa tanggapan. Kapag nalaman ni Hod na ipinagkaloob sa akin ang martial arts, tiyak na matutuwa siya. Hindi niya alam na mayroong isang figura na nakatingin sa kanya mula sa likod. Tinawag siya ng figura, kaya lumingon si Tiulong. Angela Thiuhip. Hawak ng taong iyon ang kanyang sibat. Nang makita niya kung sino ito, bumati si Tiulong, Van Thiuhip. Seryosong nagsalita si Tidehu, Van Thiuhip, ikinagagalak kitang makitang muli. Nabalitaan kong dumalaw ka sa FNSE, kaya dali-dali akong pumunta rito. Hindi pa ako nakakatanggap ng sagot tungkol sa aking hiling na makipaglaban. Sumimangot si Tiulong. Ang kulit naman. Nagpatuloy si Tidehu, gusto kong makita kung karapat-dapat ka ba bilang lalaki kay Hodens. Gusto kong mapahanga. Nag-atubili si Tiulong, mapanganib iyon. Hindi ako sang-ayon. Akala ni Tidehu na nag-aalala si Tiulong tungkol sa kanyang lakas, kaya itinuro niya ang sibat. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Hindi ko gagamitin ang tunay na dulo ng sibat. Magtitimpi rin ako. Walang pakialam na sumagot si Tiulong, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Natatakot lang ako na mamatay ka, kaya hindi ako pumapayag. Biglang nanigas ang atmosfera pagkatapos ng sinabi ni Tiulong. Nagangalit ang ngipin ni Tidehu. Ang kanyang buong mukha ay puno ng galit. Lumapit siya at hinawakan ang kwelyo ni Tiulong at sumigaw, anong sinabi mo, bastos ka? Ngunit nang makita niya ang kakaibang bagay sa ilalim ng damit ni Tiulong, natigilan siya. Ang mga gamo-gamo ay lumabas mula sa damit ni Tiulong, galit na galit. Natakot si Tidehu at napaupo sa lupa. Dali-dali namang pinigilan ni Tiulong ang mga gamo-gamo. Huwag!
Huwag kayong mangagat. Okay lang ako. Hinimas ni Tiulong ang mga ito. Natakot kayo sa kakaibang tiyo na iyon, hindi ba? Hinihingal si Tidithu. Punong-puno ng pawis ang kanyang mukha. Eh, ano iyon? Pagkatapos pakalmahin ang mga gamo-gamo, tumingin si Tiulong sa gawin niya. Landstiuhip tawag niya. Seryosong sabi niya, sinabi ko na sayo, mapanganib ito. Pagkatapos ay lumapit si Tiulong sa kanya at dahan-dahang umupo. Natakot si Tidethu at dali-daling umatras. Tumingala siya kay Tiulong. Nanatili pa rin ang takot sa kanyang isipan. Ngumiti si Tiulong at ang kanyang boses ay nagkaroon ng madilim na tono. Iniligtas ko ang buhay mo ngayon. Hawak ng mahigpit ni Tiulong ang balikat ni Tidethu. Magkaharap ang dalawa. Hinihingal si Tidethu, puno ng pag-aalala. Hindi siya nagbibiro. Kung hindi nakialam si Tidethu, patay na ako. Tumingala si Tidethu kay Tiulong. Isa siyang nakakatakot na tao. Sa paningin ni Tidethu, parang isang halimaw si Tiulong. Nagbuntong hininga si Tiulong, Tidethu, okay ka lang ba? Hindi niya napansin na may paparating. Sa malamig na boses, tinawag ni Hodngit ang dalawa, Tiulong. Kirinihu. May pahiwatig ng pagbabanta ang kanyang ngiti. Anong nangyayari dito, Kidingilong? May balak ka na naman bang gawin kay Tiulong? Mabilis na umupo si Tiulong, tinapik ang balikat ni Tidethu at mumiti. Hodngsen, maam, nagkakamali ka. Pagkaalis ko ng nawala ako. Buti na lang at dumating si Kidingilong at inalok akong ihatid. Iyon lang po. Hindi masyadong naniniwala si Hodne. Ihatid ka. Kidingilong. Bakit galit ang mga kulisap mo? Ipinatong ni Tiulong ang isang kulisap sa ulo ni Tidethu. Nagkwentuhan lang kami at gusto kong ipakita sa kanya ang mga alaga ko, kaya pinakawalan ko sila ng kaunti. Ito ang nangyari. Tumingin siya kay Tidethu, nagpapahiwatig. Inosenteng biro lang ito, ngunit mukhang natakot si Tidethu, hindi ba, Tidethu? Agad na itinaas ni Tidethu ang kanyang kamay. Opo, tama po. Tumahimik si Hodgson, nag-isip. Pagkatapos, lumambot ang kanyang boses. Maraming salamat sa paghatid kay Tiulong. Bumalik na tayo sa tanggapan. Nang makita ni Tiulong na aalis na si Hodgson, nagmadali siyang sumunod. Hintayin mo ako, sasabay ako sayo, Hodgson, maam. Napabuntong hininga si Tidethu. Buti na lang at walang nangyaring masama. Habang tumatakbo, lumingon si Tiulong at mumiti. Ay nga pala, Tidethu, sinagip na kita ng 2 beses, ha? Pagkatapos, hinabol niya si Hodgson. Hodgson, maam. Sasabay ako, maam. Naiwan si Tidethu na nag-iisip. Kinaumagahan sa pantalan. Madilim pa, natatakpan ng ulap ang mga bundok sa malayo. Naroroon na ang grupo ni Hodgson. Nagpaalam siya. May kailangan pa kaming gawin kaya kailangan na naming umalis. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ngumiti si Kim Idan, mag-ingat kayo sa bayahe, Tidethu, Hodgson. Nakita ni Hodgson na aalis na si Tiulong. Itinaas niya ang kanyang kamay. Tidethu, sandali. Pilit na pinayuko ni Kim Idan si Tidethu kahit na ayaw niya. Nakasimangot siya. Ang bobong ito, sinabi na sa akin ang lahat kahapon. Maraming salamat sa pagpapasensya. Naguguluhang sumagot si Tiulong, Napakamot ng ulo si Tidethu. Paumanhin, Tidethu, at salamat sa lahat ng ginawa mo kahapon. Pagkatapos kong makipag-usap kay Kim Idan kagabi, nalaman ko kung gaano ako katanga. Ang paraan ng pagharap mo sa aking kabastusan ay talagang marangal at nakakaunawa. Kaya naman naniniwala ako na karapat-dapat kang maging mapapangasawa ni Tiho, Tidethu. Nagbaw si Tidethu nang may pasasalamat. Pakiusap, alagaan mo si Tiho. Tumango si Tiulong. Sige, naiintindihan ko, Tidethu, mag-ingat ka. Sa kanyang isipan, nabalitaan ko na magkikita ulit kami sa Longden Chai Hai, kaya mas mabuting huwag na akong gumawa ng kaaway. Pagkatapos, sumakay ang 3 sa bangka at umalis. Kumaway si Hodgson. Aalis na kami. Naglayag ang bangka.
Napabuntong hininga si Tidethiu, muntik na akong mapahamak. Habang tumatakbo, lumingon si Tiulong at mumiti. Ay nga pala, Van Thuhip, sinagip na kita ng 2 beses, ha? Pagkatapos, hinabol niya si Hodinson. Hodinson, maam. Sasabay ako, maam. Naiwan si Tidethiu na nag-iisip. Kinagabihan, sa isang guest house sa paanan ng bundok Hong Is. Kumakain ng hapunan sina Tiulong at Hodinson. Umalis tayo sa Ide at pumunta sa Anadet. Sabi ni Tiulong, naalala ang sinabi ni Kubay. Sinabi ito ni ACV Kubay at nagdesisyon kaming magpalipas ng gabi sa guest house. Gabi na, magpahinga muna tayo rito. Napakatarik ng bundok Hong Esi, kailangan natin ng kalahating araw para makarating sa tahanan ng Namkung Bigya. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Tiulong, nagulat si Hodins. Anong sinabi mo? Nakuha mo ang lihim na Thitlung I, ang kakaibang martial arts ni Qin Hong. Tumango si Tiulong. Sinabi niya na magkamukha raw kami. Tama ba ang ginawa mo? Matatag na sumagot si Hodin. Naman. Narinig ko na napakasakit ng Thitlung I, pero kapag naperpekto mo ito, kaya mong harangin ang mga espada at atake na may panloob na lakas. Sinabi ni Hodin na ito ang kakaibang martial arts ng unang Qin Hong. Sabi pa ng iba, katumbas nito ang Kim Tian Bithi Hoi Tidet Science ng Feudsit. At dahil ito ay external martial arts, hindi ito masyadong apektado ng paglilinang ng panloob na lakas. Nagulat si Tiulong. Ibig sabihin, kung magagawa ko ito, magkakaroon ako ng proteksyon laban sa bala? Isang kahanga-hangang martial art ang napunta sa akin. Pumikit si Hodengit at sumang-ayon. At saka, sa tingin ko, kaya kitang tulungan sa pag-aaral nito. Narinig ko na ang isa sa mga paraan ng pag-aaral ni Qin Hong ay gamitin ang isang latigo sa kanilang katawan tuwing umaga. At kaya kong gawin iyon. Napanganga si Tiulong. Latigo. Halatang nasasabik siya. Tama, Tiulong. Sa pamamagitan ng latigo, titibay ang iyong balat. Bahagi iyon ng proseso ng pagsasanay. Nang maisip ni Tiulong ang tagpong iyon, namula siya. Narinig ang kanilang usapan ng may-ari. Mga bisita, gusto niyo bang umakyat sa bundok Hong Is? Tumango si Hodinghe, pagkatapos ay nagtanong, bakit mo tinatanong? Sumagot ang may-ari, ako ang may-ari ng guest house. Hula ko na pupunta kayo sa Namkung Bigya, tama ba? Nang marinig ni Tiulong ang kanyang seryosong tono, tumayo siya at nagtanong, may problema ba? Naalala ni Hodinghe ang sinabi ng kanyang ama bago sila umalis. Tama, sinabi nga pala ni ama na may kumakalat na kakaibang chismis. May kinalaman kaya ito? Nagbuntong hininga ang may-ari. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang buwan, nagsimulang mawala ang mga umaakyat sa bundok Hong Is, pagkatapos silang matagpuan, naubos na ang kanilang yangki. Nagulat si Tiulong. Yangki? Hindi pa rin naiintindihan ni Hodins. Kakaiba nga. Pero ano ang kinalaman nito sa Namkung Bigya? Tinakpan ng may-ari ang kanyang bibig at nahihiyang nagsalita. Ang lahat ng mga nakaligtas ay iisa ang sinabi. Na ang babaeng kasama nila magdamag ay walang iba kundi si Namkung Tuit ng Namkung Bigya. Nagulat at sumigaw si Hodinson. Anong sinabi mo? Imposible iyan. Isang paninira iyan. Dali-daling pinakalma ni Tiulong si Hodinson. Nagpanik din ang may-ari. Alam ko na ganyan din ang reaksyon ninyo. Paglipat ng eksena sa Namkung Bigya. Sa puntong ito, abala si Namkung Tuit sa pagbuburda sa ilalim ng ilaw. Biglang bumukas ang pinto at natatarantang sumigaw ang katulong. Maam, Namkung Tuit, ipinatawag ka sa head hall ng Jiaji. Nagduda si Namkung Tuit. Si ama? Dali-dali siyang pumunta sa head hall. Habang naglalakad, nag-aalala siya. Bakit kaya biglaan? Nalaman na kaya niya na nag-aaral akong gumamit ng espada sa gabi. Pagdating niya roon, maliwanag ang ilaw sa head hall. Mas lalong nabahala si Namkung Tuit. Nakita niya ang kanyang ama. Sa harap niya ay nakaluhod ang isang grupo ng mga tao. Nang makita siya ng kanyang ama, sinabi niya, dumating ka na, Tuitnhe. Naguguluhang nagtanong si Namkung Tuit, ano pong nangyayari? Tumaas ang boses ng kanyang ama. Ngayon, tumingala kayo at tingnan ng mabuti.
Sabihin ninyo kung ang nakikita ninyo ay ang aking anak. Dahan-dahang tumingala ang mga lalaki. May ilan pang ang umiiyak. Patawarin mo kami, elder. Galit na galit, sinabi niya, sabihin ninyo ang totoo. Nam Kung Tuit. Hindi pa rin maintindihan ni Nam Kung Tuit. Ama! Lumingon ang kanyang ama sa kanyang anak. Tuit Nhay, totoo bang nagpunta ka sa bundok Hong Is sa gabi? Lalong nagalit ang kanyang ama dahil sa paninira sa kanyang anak. Sinabi nila na sinipsip mo raw ang kanilang Yangki. Hindi inaasahan ni Nam Kung Tuit na magiging ganito kaseryoso ang sitwasyon. Anong sabi mo? Yangki. Itinuro siya ng kanyang ama. Sabihin mo ang totoo. Nagulat at galit na mula siya. Nag-aaral akong gumamit ng espada sa ng bundok Hong Es nitong mga nakaraang araw. Ngunit sumusumpa ako, wala akong ibang ginawa. Tumingin ulit siya sa mga nakaluhod na lalaki at sumigaw, tumingin kayo. Sinabi ng anak ko na wala siyang kasalanan. Hindi ba? Magpakita kayo ng ebidensya ng inyong sinasabi. Itinaas ng isang lalaki ang kanyang boses. Iyon po ang nakita namin, elder. Wala kaming balak na siraan si Maam. Habang pinupunasan ang kanyang mga luha, sinabi ng isang matandang lalaki, anong nangyayari? Nawala na ba sa isip ang lahat? Nakulam na ba sila? Naalala ng isang lalaki, mayroon siyang nunal. Nagduda ang kanyang ama. Nunal? Anong nunal ang sinasabi mo? Binuksan niya ang kanyang damit, itinuro ang kanyang dibdib. Ang babaeng nakita namin ay may nunal sa kanyang dibdib. Sa tingin ko, dito banda. Tumawa ang kanyang ama at lumingon kay Nam Kung Tuit. Anong kalokohan iyan? Tuit Nhay, totoo ba ang sinasabi nila? Ngunit nakatayo lang siya, hindi makapaniwala. Gumalaw ang isip ng kanyang ama. Naggalit ang kanyang ngipin. Tuit Nhay, huwag mong sabihin sa akin na totoo iyan. Isang tanong lang ang nasa isip ni Nam Kung Tuit. Paano nangyari ito?